Maglilinis nga ako ng bahay today. Siyempre, hangga't sinisipag ako, kailangan ko maglinis. Dahil pag tinamad na naman, ako, isang linggong tamad na naman yan. Dahil nga kahapon naglinis na ako, hanggang ngayon nandiyan pa din ang sipag ko. By the way, welcome to a day in my life with my American husband living in the Philippines. So, bali nagpalit na nga ako ng mga bedsheet kahapon at binabad ko na nga yung mga pinagpalitan. Kaya naman, yung comforter na lang ang hindi ko naibababad. So, mamaya ibababad ko yan. Kasi nga hindi pwede pagsabayin ibabad kasi nga napakalaki at napakabigat ng comforter na yan. Hindi sila kasya doon sa banyera. Ayan. Dito naman tayo sa may vanity ko. Siyempre, naglinis-linisan muna ang salamin kahit hindi naman nalinis lahat. O, diba? Kita pa yung mga gabok-gabok dyan. And ipapakita ko rin sa inyo yung mga vitamins ng asawa ko. Tawan-tawa ako kasi grabe yung vitamins sa pang isang taunan. Ay, nako. Tapos bumili pa yan ng dahon ng guyabano at panglaga daw niya. Tapos meron pa yung isang orange na yan, no? Hindi ko alam kung para saan baga ang mga yan. Meron pang kidney, meron pang liver, lahat na. Tapos sa umaga, ang routine niyan, every morning, gagawa yan ng parang, olive oil, pagsasamahin olive oil, at turmeric, then, nga yun, baking soda, tsaka, vinegar, apple cider vinegar. Yun, minsan, one time, tinry ko yun, grabe yung lasa, ang sama. Pero okay naman, kailangan yun sa ating katawan. Then, tapos na nga ako dyan sa mga ano-ano, eto maghuhugas naman tayo ng plato. Kasi pagkagising ko, ang alam ko, nakapaghugas ako kagabi. Tapos paggising ko, ayan, ang dami na naman tambak. Ewan ko baga sa asawa ko, pag siya ang tao sa kusina ay napakadaming tambak na mga hugasin. Tamad na tamad naman maghugas. Ang laging katwiran sa akin hindi daw niya yan gawain at ang gawain daw niya ay maglaba lang. O, di ba? Kagaling. So, bale, konti nga lang yung huhugasan ko, pero, naku po, sa kakaunting yan, iaabutin pa ako ng 1 oras yata. Kahit nga binilisan ko na, sa tagal pa rin natapos. Ayan, natapos na nga ako maghugas. Kaya naman, nilinis ko naman ang lababo. Para naman hindi dugyot, ka. At saka, pupunasan natin yung mga countertop na yan para hindi naman magkalat ang mga basa at magandang tingnan. Ang hirap pala mag-voice over. Minsan, wala ka nang masabi. Kagaya ngayon, wala na akong masabi. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. At sobrang tagal kong matapos dito sa may lababo. Ay, salamat. Natapos din. Kaya dito naman tayo sa isang countertop. Dito naman tayo magpupunas-punas kasi naman, ang asawa ko, pag nandyan siya, kung ano-anong ginagawa niya dyan, hindi man lang marunong punasan. Kaya, iniiwan na lang ang daming kalat. Kaya ako nang magpupunas-punas. So, dito naman tayo sa may table, dining table. So, konti na lang lalagyan na at ang daming itsuburtsit din. Ayan, ang dami ring ipon na buto ng aking asawa kasi pag meron yung mga gulay or prutas na may mga buto-buto, iniipon niya kasi mahilig siya mag-ipon. Lagi iniisip, paano daw pag nag-end of the world na meron kaming butong itatanim. Oh my God, napaka-advance mag-isip. Tapos ayan nga, ang aking bulaklak nung Valentine's Day, buhay na buhay pa hanggang ngayon. Bale, tinanggalan ko din yung 3 piraso at nilagay ko sa box ng Ferrero. At nakakapanghinayang namang itapon yung box ng Ferrero, di ba? So, nilagay ko na lang doon yung 3 piraso kahit mabulok, okay lang yun. Ang malaga, meron akong remembrance. Remembrance. Tapos ito, inutusan ko nga yung aking asawang magpunas-punas naman ng lamesa. Hindi yung nood laang ng nood. Pero ayun, sumunod naman. At yun naman talaga ang gawa niya. Pag ako'y naglilinis, siya naman tagapunas ng lamesa. At ako naman yung nagbabacuum, magmamap, tapos siya maglalaba. So, baka bukas maglaba siya kasi marami na rin kaming labahin. Kasi hindi ako marunong gumamit ng automatic automatic na washing machine. Swear to God. Kaya alaga ko tinatawag niyang unggoy eh. Sorry na babe.
Then, kaya sabi ko sa kanya 'pag kami bumili ulit ng washing machine, hindi na yung automatic. Yung normal lang na washing machine, ayoko ng automatic. Para ako na lang ang maglalaba. Eh, siya gusto niya automatic kasi, eh. So, 'pag automatic, eh, siya maglaba. 'Pag hindi, 'di ako ang maglalaba, gano'n lang 'yun. Tapos 'yun nga, 'yan. Tapos na nga siya magpunas ng table. Then sabi ko punasan yung TV, ayaw naman punasan. Naku po, 'pag karne naman ang aking katulong dito sa bahay, eh, maiging ako na lang ang gumawa kaysa mag-utos, 'di ka? Tapos eto, dito na nga ako sa may kwarto namin magva-vacuum. Bale hindi ko na nga 'yan ima-mop kasi kama-mop ko lang nga kahapon. So, kaunti pa lang yung mga ano niyan, dumi-dumi diyan sa floor. Tapos tapos na nga ako diyan mag-vacuum. Lipat naman tayo sa may sofa. Ayusin natin yung sofa namin. Ayusin ko yung sofa. Kita niyo naman yung cover ng sofa namin, nakakaawa na. Tsaka na namin yan papalitan pag ano na, pag may time. Pag may time na si boss. Tapos yun nga, tapos na nga ako, magma-map na nga ako para naman matapos at ang dami ko pang gagawin. Diyos ko po. Ayan, nabobo pa nga ako kung paano gayang map na iyan. Natawa. Ayan nga pala yung isa sa mga regalo sa akin na asawa ko nung Valentine's. Parang timang eh. Naregaluhan ako ng map. Tapos tawan-tawa sa akin nung binigay sa akin eh. Surprise! Parang timang ako'y tawan-tawa naman eh. Bale, hindi ko na nga masyadong imamap yung sahig kasi kamamap ko nga lang kahapon. So, bale, hindi pa siya gaanong madumi. Then, bukas imamap ko ulit. Kaya, okay lang yan. Then, sabi nga ng asawa ko, wag nga raw ako laging araw-araw mag-mop. Kasi yung asawa ko hindi naman yun maarte. Kahit ako hindi masyadong malinis sa bahay. Kasi hindi naman talaga ako masyadong malinis sa bahay. Sa totoo lang. Sakto lang. Pero, minsan lang sinipag ako sa bahay, yun, sobrang linis ko. Pero minsan, kung ano lang yung pwedeng linisin, yun lang yung nililinis ko. Ganun ako. Buti na lang talaga hindi mareklamo yung aking asawa. Yung hindi kagaya ng iba na nagagalit pag sobrang dumi ng bahay, gano'n. Pero hindi naman umaabot sa ano na sobrang dumi ng aming bahay. Yung sakto lang yung hindi naman tama lang yung dumi, yung maraming hugasin, gano'n lang. Tapos, yun nga, minsan lang ako mag-vacuum. Yun, hindi naman yung talagang lulubog ka na sa dumi, hindi gano'n. Tapos yun nga, tapos ako mag-mop, tapos vacuum-vacuum ulit kasi may mga natira pang mga gabok-gabok nung nag-mop ako. Ganyan ako ano, tapos ng mop, mag-vacuum muna, tapos magma-mop, tapos vacuum ulit. Ayun, tapos na ako mag-vacuum, tapos sabi ko sa asawa ko siya nang maglabas ng vacuum sa labas. Tapos eto, dito naman ako sa CR. Bale yung CR yung toilet naman ay naglinis naman ako ng CR kahapon kaya ngayon konting punas-punas lang diyan sa toilet at brush-brush kasi merong ano ng sigarilyo. Kaya hindi naman madumi yung aming toilet. Tapos lagyan ko lang ng kaunting Zonrox, yon. Then after that, doon naman ako sa aking mga binabad kahapon na mga bedsheet. Then, pagkatapos ko kasing ibabad yan, syempre, ibabrush ko para matanggal yung dumi. Kita nyo, sobrang ano na, sobrang chocolate na yata yung tubig. Magdamag ko yung binabad simula kahapon. Then, pagkatapos ko ngayong i-brush, syempre, bibigay ko sa asawa ko siya ng magwa-washing. Ipapawashing ko ulit para pag winashing kasi diretso washing, hindi naman agad natatanggal lahat ng dumi. Kaya mas maganda yung ibababad muna at ibabrush or kukusutin. Kahit sa mga puting damit, ganun ako sa mga puting damit namin, ibababad muna, then bago i-washing. Kasi pag iwa-washing, hindi lahat natatanggal. Kaya mas maganda pa rin yung kakamayin bago mo i-washing. Ito yung isa sa mga natutunan ko sa aking ina, yung sa paglalaba, na dapat kung magwa-washing ka, lalo na mga puti-puti, syempre ibababad daw muna. Kaya thank you sa aking ina.
So, yan nga, medyo nahirapan nga ako diyan sa mga malalaking malalaking kumot-kumot, malalaking bedsheet, napakahirap. Kaya brush-brush lang kaunti, ang mahalaga ay naibabad ko naman. Kahit konti lang yung na-brush, okay na yan, iwa-washing pa naman yan. Ang mahalaga lang talaga na ibabad mo siya, natanggal yung ibang dumi. 'Di ba, o hapit na ako kung mag-brush. Buti na nga lang taga-babad lang ang aking gawa at ang asawa ko ang taga-laban na sa washing machine, siya na rin nagsasampay. Then ako naman ang taga-tupi na after matuyo, siyempre ako na magtutupi. Then, yun nga, tapos na ako magbanlaw at ibibigay ko na yan sa aking asawa para i-washing machine na niya. Kaya tinawag ko na ang aking asawa. Wala naman dalawat salita ay sumunod naman siya at ayan nga, yun nga, alam na niya ang kanyang gagawin. Tapos yun nga, ito naman ang susunod kong ibababad, ang aming malaking comforter, ang aming malaking kumot. Bali, isang buong Ariel ang aking nilagay dyan. Di ba ang Ariel twin? Twin yun. Yung isang, dalawa, yung twin na yun ang nilagay ko isang buo. Tapos yun nga, akala ko kasya na yun, hindi pa pala. Kaya nagpabili ulit ako sa aking asawa ng isang buo. Tamo naman oh, napakahirap ibabad. Isang hindi na kasya sa banyera. At pinaapa ako na nga yan. At talagang, ang hirap pag kinamay. Kaya paapaan na lang. Yun nga, dumating na nga yung isang Ariel na pinabili ko sa aking asawa. Kaya naman ito, nilalagyan ko na ulit ng Ariel. Bali, pangalawang Ariel na nga yung nilagay ko. Kasi nga, hindi nga tumalab yung isa. So, bali, dalawang Ariel ang kinailangan kasi nga napakalaki. At sobrang kapal ng comforter na yan. Ayan, at pinaapa ako ulit para naman mag-mix-mix na yung mga Ariel na nilagay ko. Then yun lang, tapos ng aking A Day in My Life. Bale, magpapahinga na ang person at pagod na. Thanks for watching.